sa harapan ng Diyos ay magiging mabuti. Magkakaroon ng reconciliation. Kasi, bakit may reconciliation? Kasi nagkasala ka eh. Di ba kapag magkasala si Brother A at saka si Brother B, mayroong kailangan mediator? Passover lamb, si Christ. Kaya kapag tinanggap natin si Christ at ang kanyang mga aral, tayo ay mapapatawad ang ating mga kasalanan. Magkakaroon ulit tayo ng tamang relasyon. Ang mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos ay magiging mabuti. Magkakaroon ng reconciliation. Kasi, bakit may reconciliation? Kasi nagkasala ka eh. Di ba kapag magkasala si Brother A at saka si Brother B, mayroong kailangan mediator. Kaya tinawag si Christ na mediator. For there is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Amen? Ano pong mediator natin? The man, Christ Jesus. Hindi po God man, kundi the man, Christ Jesus. Mayroong mga aral dyan, God man eh. Huwag nating dagdagan ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng kasulatan man talaga yun. Di ba? Ang talino talaga ng tao. Kaya ang gawa ni Satanas talaga, sinisira talaga ang salita ng Diyos. So, yung Kippur, ito yung proseso para manumbalik at magkaroon ng harmony ang tao. No? Yung Israelites, ano lamang po yun. So, the Hebrew faith healed that sin and created a barrier between people and Adonai, who is holy. So ito yung nagpapahiwalay ang kasalanan. Atonement rituals allowed individuals and the entire nation to be reconciled to God for 1 year, ensuring continued divine protection, provision, and covenant faithfulness. So in the Hebrew mindset, blood sacrifice was central to Yom Kippur because it was seen as the only means to fully address sin and restore holiness and relationship with God. So kapag walang blood, walang restoration ng relationship. The Hebrew understanding was that the life of the creature is in the blood. Leviticus. For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Kaya ang blood ni Christ ang naging bayad po sa ating mga kasalanan. Ngayon, binayaran na yung mga kasalanan. May kasalanan ka pa ba? Wala na. Wala na, binayaran na eh. Kaya gusto ni Satanas ngayon, hindi yan totoo. Tingnan nyo ang mga aral ng iba. Tingnan nyo, ang aral ng iba, kahit na Kristiyano pa ka pa, may kasalanan ka pa. No! Sa harapan ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Sa mundo, may kasalanan ka pa. Pero sa harapan ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Ngayon, ang tanong, tinanong ko yung isang pastor, may nakita ka ba sa aking, may pinatay ba ako? May inagawan ba ako ng ari-arian? Basahin mo yung 10 Commandments. Tapos tanungin mo ako isa-isa kung ginagawa. Sumasamba ako sa Diyos-Diyosan. Ang 10 Commandments po, ang siya nating testimony araw-araw habang tayo naglilingkod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng iba, wala na yan. Grace na kasi. Totoo naman yun, grace. Dahil hindi tayo ang gumawa si Christ ang gumawa Pero mayroon ka rin bahagi. Isabuhay mo rin yung utos ng Diyos para manatili ang katuwiran at kabanalan sa iyong buhay. Amen? The 10 Commandments is the righteousness of God. Bakit? Ito po yung law. Ano po yung righteousness? Ang salitang righteousness po ay hindi po yan religious term. Aligning with your position with God. Right alignment. Tama po yun. Di ba yung mga panday mayroong tawag ba noon? Yung, ano bang tawag noon? Yung hulog? Di ba yun ang, kung tama yung hulog. Tunton. Sabihin na lang natin tunton. Masilingan, gutay pa. Ito.
So, the Ten Commandments, yun po ang hulog. Ang iba naman yung, di ba? Pitik. Kaya ang word na righteousness, aligning yourself to the government of God. Yun po ang nag-a-align sa atin. Parang tayo rito sa Pilipinas, sa batas. Halimbawa, batas trapiko. Kapag sinusunod natin, yun po ang katwiran natin sa ating batas. Kasi sinusunod mo eh. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, yun po ang nag-a-align sa atin sa batas ng Diyos para tayo maging righteous. Sino ang mga unrighteous na mga Pilipino? Ano yon? Mga buaya sa Senado. Di ba? May nakita nga ako sa internet yung 1,000. May mga buayang nakalagay. Ganong kaloko nun, no? Hallelujah. Diretso po tayo, baka mawala tayo sa ating topic. Since sin brings death and separation from God, the source of life, blood representing life itself, was necessary to ransom or redeem people from the consequences of their sin. So, ang blood talaga po, ang bayad sa ating mga kasalanan. Kaya kapag binayaran ka na, sumampalataya ka lang, maniwala ka lang, wala ka na pong kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga nandoon yung salitang justification. Ano po yung justification? Napawalang sala ka na. Parang kaibigan ko si Pastor Rudy. Pastor na siya. Ang kanyang pagkakulong habang buhay, kasi marami siyang ginawang pinatay eh. Noong panahon ni Irap, nabunot ang pangalan niya doon sa 100 para magkaroon ng justification. So dahil nagawa ng batas ng Senado, napawalang sala po sila, 100 sila lahat. Ang tawag po doon, justification. Ano po yung justification? Kahit ang mandaming kasalanan mo, napatawad ka na po. Napawalang sala ka na. Kaya malaya ka ng mamuhay na walang kasalanan. Amen? Ganon din po tayo. Tayo po ay napawalang sala na sa ating mga kasalanan. Kaya mamumuhay tayo na may kapayapaan, may magandang relasyon sa Diyos. Kaya tayo nakakasamba, tayo ay sumasamba sa Diyos. Gusto niyo ba yon? Amen. Oh, diretso po tayo. Assurance of salvation. Assurance of forgiveness. The visible act of sacrifice provided tangible confirmation that sin had been dealt with. Tangible, no? For the Hebrew people, it was not just a spiritual formality, for a means to experience genuine peace with God, knowing their transgression were covered and they could stand before sin as purified. In the period of 1 year, and they do it year after year. So, yun po ang panahon ng tinatawag nilang Yom Kippur. Sa isang taon, babalik na naman, diretso tayo. Now, the substance of the shadow in the Old Testament, yun na po yung Yom Kippur, diretso po tayo. Now, John chapter 1 verse 29, ipiniliwanag ko na po to kagabi. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Klarado po yun. Sino po yung mag-aalis ng ating kasalanan? Ang kordero ng Diyos. Ano ang nasa kordero ng Diyos? Ang kanyang dugo. Amen? Ulitin ko. Ano ang nasa kordero ng Diyos? Christ, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano ang nasa kordero ng Diyos? Ang kanyang dugo. Ano ang kanyang dugo para sa iyo? Para mapawalang sala ka sa iyong mga kasalanan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So the blood of Christ. Nandito na tayo, the blood of Christ. The blood of Christ is the central to the new covenant people of redemption. On the cross, Christ shed His blood to remove our sin and to reconcile us with God. Ano daw? Remove. Ibig sabihin, inalis. Wala na ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng Kanyang dugo. Hallelujah! By His blood, Christ accomplished the following. His blood, forgiveness of all who repent and believe. Basahin natin yung Colossians. Basahin natin mga kapatid yung Colossians.
Okay, by His blood, Christ accomplished the following. Basahin natin ang Mateo muna, Mateo 26, verse 28. Si Christ po ang nagsabi nito. This is my blood of the covenant, which is poured out for many people for the forgiveness of sin. Dito po tayo sa Colossians chapter 2, verse 14. Having concealed the written code with its regulations, that was against us and that is to oppose us. He took it away, nailing to the cross. Ano po ang nangyari sa ating kasalanan? Nabayaran na po ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen? Sunod po, 1 Timothy chapter 2, verse 6. Who gave Himself as a ransom for all men, that testimony given in its proper time. So tayo po ay napawalang sala na. Amen? Magandang balita po ba yun? Yun ang totoong magandang balita. Tayo ay napawalang sala na sa ating mga kasalanan. Romans chapter 3, verse 24 and 25, basahin po natin, sabayan po niyo po ako. And are justified freely by His grace, through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Him as a sacrifice of atonement. Through faith in His blood, He did this to demonstrate His justice, because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. So nakaano talaga ng Panginoon, no? Pure talaga ang Diyos. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Pag sinabing ransom, di ba? Uso yan noon. Buti ngayon, wala na. Hindi na masyado natin naririnig. Kapag sinabing ransom, halimbawa, may mga masamang tao, yung bata, ibibigay ko itong bata sa iyo. Kailangan ko ng 1 million. Pwede mo na itong bawiin. So, binayaran ngayon. Nakuha mo yung bata. Kaya si Christ, ganun ang ginawa. Tayo ay kanyang binili. Ang tawag doon, ransom. No? Tayo ay kanyang binili sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ngayon, nung ikaw ay binili, sino nang nagmamayari sa iyo? Ikaw pa rin o yung bumili? Yung bumili. Kaya nga, siya ay naging iyong Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay. His blood cleanses believer conscience that might serve God well in full assurance. So dito na, wala nang inalis na sa ating mga konsensya. Basahin natin itong Hebrews chapter 9, verse 14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that leads to death, so that we may serve the living God. Napakagandang balita nito. Ano daw, pati yung ating mga, wala nang guilt sa ating mga konsensya. Delete na talaga, deleted na. Wala na talaga tayong mga kasalanan. Amen? Hindi yata kayo nabiro natuwa eh. Magandang balita po yan. Pati mga konsensya po natin, wala na. Kaya hindi na tayo pwedeng sabihin, burn again. Man lagi mabago ang batasan. Kaya pag bago na mo, para di po ta maistoryahan, mabago ang batasan. Di ba? Anong sabi ng kapitbahay? Born again. Lagi ko po yung narinig. Atin-atin lang. Born again. Nganin bagong batasan. Kali lang masuko. Naringit. Kali lang po yun. Sipin mo na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Hallelujah. Amen. Magbago na tayo. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay po. Magbago na tayo. So, His blood sanctifies God's people. Ito, gusto ko lang itong Pastor Bong. His blood sanctifies God's people. Sabi naman ng mga born again, di mga mo balaan. Ang among balaan sa amo, kato among mga santo. Ipa-explain ko ito. Ang the word santos from the Latin word sancti.
Pag sinabing sanctified, ikaw ay dating marumi, nilinis ka. Kaya bakit mapapansin natin to the saints in Ephesus, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, sa mga santos, sa Tagalog talaga, sa mga santos ng Episo, sa Thessalonian, saan pa? Sa Colossian, sa Galatian, to the saints. Dahil yung mga tao na pinatawad, nilinis ng dugo ni Kristo, mga santo na po yun. Anong sabihin ng sanctified? Hindi nila alam, ikaw na born again, ikaw ang totoong santo. Bakit? Santos. Na-sanctified ka na. Dati kang marumi, nilinis ka ng kanyang dugo. Kaya wala ka ng judgment. Amen. Ikaw ang totoo. Sabihin mo sa katabi mo, inunako tong bato sa akong silingan ng santo. Ikaw madayan. Sige, ikaw madayan santo. Sige, pikpika ang abaga sa mga, ikaw madayan santo. Di mo totoo. Sinabi ng salita ng Diyos yan. Ito sa Hebrew, ha? Napakaganda. Hebrews. Both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. So, Jesus is not ashamed them to call them brothers. So, yung nagpabanal sa atin, sino si Christ? At sino ang kanyang binanal? Tayo. Kaya hindi tayo dapat talaga magkaroon ng kulang na kaalaman. Kaya sabi ko, kailangan tayo, kilala natin si Christ at isinasabuhay natin ang kanyang mga salita. Kaya anong nanumbalik sa atin? 4 major things. The image and likeness of God. Pangalawa, eternal life. Pangatlo, righteousness. Then, holiness. Kaya nakakasamba ka na sa Diyos. Kasi you cannot worship God kapag hindi ka banal. Hindi ikaw nagbanal sa sarili mo. Si Christ ang nagpabanal sa iyo. Ang gagawin mo lang, sumampalataya ka. At isabuhay mo yung buhay na yun. Kaya ngayon, maniwala kayo sa hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, wala ka ng kasalanan. At dahil wala ka ng kasalanan, wala ka ng kahatulan. Kaya yung Galatian na binasa natin kanina, 3:22, that the whole world is a prisoner of sin. Sa araw na ito, nakalaya ka na. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Because by one sacrifice, napakaganda nito. Verse 10:14 ng Hebrew. Because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy! Because by one sacrifice, He died for our sin. Siya po ay substitute para sa ating mga kasalanan. Has made perfect forever, forever. Perfecto ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil perfecto ang Diyos. Anong sabi niya? Those who have been made holy. Hallelujah. Nasaan ang relihiyon dito? Wala. Ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Alam niyo ba na ang hari, isang bagay lang na hindi niya kayang gawin? May isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos na nais kong impart sa inyo. Ang baliin niya ang kanyang salita. Sa kingdom constitution, sa kingdom, ang king, isang bagay lang na hindi niya kayang gawin. Ang hindi niya tutuparin yung kanyang sinabi. Once it is decreed, hindi na pwedeng babaliin yan. Dahil kapag binali niya, masisira ang kanyang pagiging hari. Ganun po ka-importante ang salita ng Diyos. Kaya itong Biblia, hindi po ito religious book. Hari po ang may-ari nito. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang sinabi. Kapag sinabi niya, binanal kita, binanal ka na nga ng Diyos. Mamuhay ka lang sa kabanalan. Amen? Kaya sure po ang ating kaligtasan. Kaya lagi kong sinasabi, nandito ang misis ko, doon sa church, sa Novaliches, sabi ko, bakit tayo nandito, naglilingkod sa Diyos? Dahil tayo ay mga ligtas na. Yung mga ginagawa natin, offering, kung ano-anong tulong dyan sa mga gawain.
Ginagawa natin dyan, hindi upang tayo ay maligtas. Nagbibigay tayo ng ating tithes at kung ano-ano dyan, mga bagay na, mga material, hindi dahil tayo ay maligtas. Ginagawa natin yan dahil ligtas na tayo. Saan ka maglilingkod? Sa isang grupo na, dinig ka lang, kahit pag-abot sa panahon, luwas ka. Kung muapi ka sa amo, diri. Ayaw lang uban, mali na. No, dili, hindi ana. Ang salita ng Diyos, ang pulong sa Diyos ang makaluwas sa tuwa. Kung ato ning isa buhay. Amen? At ngayon nalaman natin sa araw na ito na tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, tayo ay ligtas na. Perfecto ang aking kaligtasan. Kaya nung sabi ng isang pastor sa akin, nung sabi niya, sino sa inyo rito matuwid? Sabi ko, ako. Bakit? Ganon ang pagkasagot ko. Dahil alam ko, napatawad na po sa aking mga kasalanan. Dahil kung hindi ko, wala akong rights na ipangaral ang salvation kung hindi ako saved. Wala pong epekto yun. Wala pong kapangyarihan yun. Mangaral ka, tanggapin niyo si Kristo. Isa buhay niyo. Wala pong lasa yun. Dahil kapag ikaw nangangaral ng kaligtasan, alam mo, ligtas ka rin. Hindi yung makatsamba. No. Hindi ko ipagpapalit yung buhay ko. Kung hindi, ito kaya nga sabi ni Christ, yung ipagpapalit niyo yung buhay niyo for the gospel. Kaya lalabas ka ngayon sa araw na ito sa ating conference, isa ka ng bagong nilalang. Isa ka ng bagong nilikha. Hindi na ikaw yung dati. Ikaw na yung image bearer. Ikaw na nasa iyo na ang image and likeness of God. Nasa iyo na ang katwiran ng Diyos. Nasa iyo na ang kabanalan ng Diyos. Nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Hindi ka na mamangarap ang pagdagot sa Ginoo, madako. Di ba? Sigurado ka na. Ngayon ka. Maski mang unsang urasa, kahibaw ko, apel ko sa rapture. Palakpakan natin ang Ginoo. Apel na ta sa rapture. Wala. Ang citizens, ang mga citizens sa kingdom, naghuwat na lang na sa pag-abot ko na sa kamot sa Diyos. Pagpilok sa imong mata, tuwa ka na, kauban ka na sa Ginoo. Di ba? Kaya nga, nagpapatuloy tayo dahil alam natin ligtas na tayo. Hindi yung ililigtas pa tayo. So, His blood opens the way for believers to come directly to God through Christ to find grace, mercy, and help and salvation. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. His blood is a guarantee of all the promises of the new covenant. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from death of our Lord, Jesus, that great shepherd of the sheep. So, the saving, reconciling, and purifying power of Christ's blood is continually appropriated to believers as they come to God through Christ. Yan, Hebrews. Now, the assurance of salvation. Basahin natin yung assurance of salvation. Assurance na ba, Pastor? Sure na ba ang salvation? Okay, basahin natin sabay-sabay. I tell you the truth. Whoever hears my word and believe Him who sent me has eternal life. Present tense, has eternal life. And will not condemn. He has crossed from death to life. Therefore, yung kung tingnan nyo, for He says, in the time of my people I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you now, it's the time of God's people. Now is the day of your salvation. Hallelujah! Hindi bukas, today. Hindi sa minutong ito, segundo, pag tinanggap mo si Kristo bilang yung Hari at Panginoon at ang kanyang mga aral sa buhay mo, sure, ligtas ka na! Oh, hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Congrats. Di ba? Bakit congratulations? Ligtas ka na eh. Kaya ingatan nyo po.
ang nasa inyo. Work out your salvation with fear and trembling. Work out your salvation. Work out your salvation, hindi ibig sabihin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Maaari niyong panghindihan, yung bagong buhay na yan, bagong nasa inyo, mga kapatid. Hallelujah! Ingatan po natin yan. Now, Romans chapter 10, verse 9 and 10, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is your mouth that you confess and are saved. Present po ito, present tense. Mangyayari po ito ngayon. Ano po ang gagawin nyo? If you believe in your heart that Christ died for you, His blood is a payment for your sin. Na siya'y nabuhay muli. Na ang kanyang ginawa ay authentic, totoo, nangyayari, makapangyarihan. For it is in your heart that you believe and are justified. Kapag sumampalataya tayo ng buong puso, mutuo ka sa tibok na itong kasing-kasing, tayo ay mapawalang sala. Amen? And when it is your mouth that you confess and are saved, kapag sinasabi natin sa ating mga tila, kaya araw-araw sa buhay natin yung aral ng Panginoon. We are confessing daily the Word of God. Kaya nga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So dito ngayon, ito ang araw mo sa Panginoon. Today is the day of your salvation. Sabi dito, they replied, Acts 16 verse 31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Hindi lang pala isa. Kung babasahin pa natin yung John, sabi pa doon, hindi ko lang nailagay na, those who are being born will not continue to sin. Yung mga ipinanganak na. At sa araw na ito, may nangyayaring spiritual birth. May nangyayaring pagbabago sa ating espiritu, sa ating puso, sa ating isipan. Tumayo po tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo pong lahat, tumayo po tayo sa Panginoon. At awitin po natin yung ang puso ko'y dinudulog. Kausapin niyo po ang Diyos. Habang po tayo oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Huwag lang masyadong malakas. Makikipag-usap tayo sa Diyos. Today is the day of salvation, not tomorrow. Not mamaya, now. This, hindi ko sabihin, sa minutong ito, segundo ang sasabihin ko. With a twinkling of an eye. Kunti lang. Tanggapin mo lang si Kristo. Surrender mo yung buhay mo. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Huwag mong pansinin yung asawa mo. Mamaya na pag-uwi sa bahay, saka na kayo maglambingan. Huwag mong pansinin yung katabi mo kasi mamaya magsasama pa kayo. Mag-uusap pa kayo. Ibigay niyo yung oras na ito. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. If you confess with your mouth, Jesus died for your sin. If you believe in His covenant, in His words, you will be saved. You and your household. Now, Father, I pray. I pray. I'm asking you, Yahuwah, Father. Yahuwah, Father. Open their hearts in the name of your Son, Yeshua. That they may understand, maintindihan at maunawaan nila ang kaligtasan. Dahil itong dahilan kung bakit mo kami tinawag para mangaral at magturo ng mga salita. Upang ma-impart namin, may pangaral din namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anak, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, kasama namin sa trabaho. Alam na namin sa araw na ito pala, now is the day of salvation. Now is the day of assurance of salvation.